Hallelujah, 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 hallelujah. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo ay makamtan bilang tanging pakinabang. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 na katao sa isang sambahayan ay magbabahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at kaniyang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae sa manugang na babae. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Bagamat maulan, punong-puno ang ating simbahan. No po? Mag-ingat tayo, no? Mamaya, no, bago tayo umuwi, no, siguraduhin muna natin na wala munang ulan, no? Pagdasal natin, sama natin sa ating mga panalangin mamaya ang lahat ng mga sinasalanta ng bagyo. No? Tandaan natin, no, ating din concern o malasakit sa ating kapwa na ipagdasal sila, at lalo na sa panahon ngayon na malakas ang bagyo. Isang kontrobersyal na pahayag ang binitiwan ni Jesus sa kanyang mga alagad na siyang ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon. Kontrobersyal sapagkat tila salungat ito sa kanyang ipinakita at ipinangangaral sa mga tao at sa kanyang alagad. Noon, pinapangaral ni Jesus ang kapayapaan. Pinapangaral ni Jesus ang pagkakaisa-isa at kabutihan. Pero tila salungat ito sa sinasabi ni Jesus ngayon. Ang sabi ni Jesus, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. Pag narinig natin ang salitang apoy, ano po ang pumapasok sa inyong isip? Hello? Sunog? Pwede. Sunog. Ano pang pumapasok sa inyong isip kapag sinabing apoy? Pwede rin. Kaya nga, parang salungat. Bakit ganun? Sinasabi mo kapayapaan, sinasabi mo kabutihan, pero bakit apoy ang iyong dulot? Ganun din, nang sabihin ni Jesus ang kanyang pahayag
tungkol sa pagkakabahabahagi na kanyang dulot at hindi kapayapaan. Magandang unawain natin ang kanyang mga sinabi bago tayo mag-react, bago nating sabihin salungat, ano ba ang ibig sabihin ni Jesus? Ang apoy na tinutukoy ni Jesus ay hindi apoy na alam natin na nakapipinsala at nakasisira, gaya ng sunog. Hindi yan. Hindi yan ang apoy na tinutukoy ni Jesus, kundi isang apoy na imahe na presensya ng Diyos. Apoy na imahe na presensya ng Diyos na may nag-aalab na pag-ibig. Kung babalikan natin ang lumang tipan, kung matatandaan natin ang kwento ni Abraham at ng kanyang anak na si Isaac, nang dalhin ni Abraham ang kanyang anak sa bundok para ialay ito sa Panginoon. Sa isang anyo ng apoy, nagpakita ang Diyos. Yan ang ibig sabihin na apoy na hatid ni Jesus. Presensya ng Diyos. Tuwing magpaparamdam o magpapakita ang Diyos sa lumang tipan, lagi ito sa presensya o anyo ng isang apoy. Kaya apoy ang dulot ni Jesus, presensya ng Diyos. Samantala, apoy din ang sumisimbolo sa nag-aalab na pag-ibig, katulad na lang ng imahe ng banal na puso ni Jesus. Isang pusong nag-aapoy ang sumisimbolo dito. Yung Sacred Heart of Jesus, isang apoy na nag-aalab. Ito po ang ibig sabihin ni Jesus tungkol sa apoy na kanyang hatid. Na kung mas uunawain pang mabuti, bawat isa sa atin ay makararanas ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ngunit, hindi ganun po kadali tanggapin ang lahat. Dahil sinabi ni Jesus, akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Bagamat presensya ng Diyos ang hatid at ibig ni Jesus, hindi ito magiging madaling tanggapin. Para sa iba, hindi madaling tanggapin si Jesus dahil sa ating pagkakaiba-iba. Magkakaiba-iba tayo ng pang-unawa, magkakaiba tayo ng paniniwala, at magkakaiba-iba tayo ng pananampalataya. Kaya nga nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Ito ang madalas na pinagmumulan ng gulo, ang pagkakaiba-iba ng tao. Kaya may manugang at biyanan na magkaaway ay dahil magkaiba sila ng pinagmulan o pinanggalingan. Kung bakit may magkaibigan na hindi nagkakaintindihan ay dahil magkaiba ng ugali. At kung bakit may mga bansang magulo ay dahil kanya-kanya ng paniniwala at pananampalataya. Kaya naman dito pumapasok si Jesus. Dito pumapasok ang hatid ni Jesus na presensya ng Diyos at pag-ibig. Kung ang bawat isa sa atin tinitignan ang presensya ng Diyos, makikita ang presensya ng Diyos sa ating kapwa, walang gulo ang hindi kayang maayos. Kung pag-ibig lang ang paiiralin, walang hindi pagkakaunawaan
ang hindi kayang malutas. Ito ang ibig sabihin ng pagiging binyagan. Itong pagiging binyag, ang makita ang presensya ng Diyos sa bawat kapwa. Dahil tayo'y binyagan, tayo ay may presensya ng Diyos na taglay. Mga kapatid, sa pag-ibig, nagpapantay-pantay ang lahat ng tao. Nawa, sa bawat isa, ang pag-ibig ni Kristo ang siyang manguna sa bawat tao. Amen.